Maraming mga crypto traders at investors, lalo na po dito sa Pilipinas, ang nagtataka at medyo kinakabahan sa biglaang paglabas ng napakaraming Pi tokens. At ang tanong ngayon ay dapat ba tayong mangamba o baka naman may opportunity rin dito? Kaya ngayon ay ngayong buwan na ito ay mayroon pong malaking token release na posibleng makaapekto hindi lamang po sa presyo ni Pi kundi sa buong community na sumusubaybay sa kanya. Kaya ano nga bang ibig sabihin ng token unlocks? Ano po ang epekto nito sa presyo ni Pi at ano po ang dapat nating gawin bilang mga holder ni Pi? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At then ang source po ng ating balita dito ay ang InvestX. Yan. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang kasalukuyang sitwasyon ni Pi Network. Yan, sa ngayon, itong si Pi Network ay naglalaro sa presyong 0.7312. Bumagsak po siya ng 2.6% nitong nakalipas na 24 oras. Kaya ayan, patuloy pa rin po siyang nakakaranas ng bearish na kalagayan. Kaya ngayon, ibig pong sabihin nito ay yan, wala pong masyadong malaking galaw itong si Pi Network. Ayan, naglalaro lamang po kasi siya sa presyong 0.74 to 0.73 nitong mga nakalipas na araw hanggang ngayon. Ayan, ngayon is yung masakit po kasi dito ay malayo pa rin itong si Pi sa kanyang all-time high na $2.99 noong na kanyang narating noong February. At yan po ay mahigit na 74% ang kanyang ibinaba. Pero teka lang, kahit tila tahimik po ang presyo ay may kakaibang nangyayari sa likod ng chart. Ayan, tumaas po ang kanyang trading volume. Sa loob lamang po ng 24 oras ay mahigit $145 million ang nag-trade. Tumaas ito ng 16.2% kumpara kahapon. Ibig sabihin ay may gumagalaw. May mga pumapasok, may mga nagbebenta at may mga nag-aabang. Ngayon ay dito na po tayo sa token unlocks. Yan, ano naman po ang ibig sabihin ng token unlocks? Ayan, ngayong pong buwan ng May ay may 3 pong sunod-sunod na token unlocks na nangyari. Nag-umpisa po noong May 26 at kung saan ay meron po silang inilabas na 10 million na Pi tokens. Sinundan ito ng 12 million na tokens noong May 27. Pero ang pinakamalaking release ay naganap noong May 28. Kahapon lamang po yan. Kung saan ay 15 million tokens ang pumasok sa market sa loob lamang ng isang araw. Yan. At sa araw na ito ay dito na rin po nalista itong si Picoin Sky Mexi. Kaya yan po siguro ang naging dahilan. Walang naging epekto yung kanyang pagkakalista kay Mexi dahil sa pagpasok ng 15 million na Pi tokens na ito sa market. At ayan, hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Next month, yan, sa June, ay inaasahan na naman po na may 263 million na tokens ang marirelease. At sa July naman ay 233 million. At sa August ay 132 million. Kaya ang tanong ay saan mapupunta ang lahat ng mga yan? Kung lahat ng tokens na yan ay ibebenta sa market. At kapag nangyari yan ay siguradong lalaki po talaga ang supply. At kapag sobra-sobra ang supply habang kaunti lang ang demand, alam na natin ang pwedeng mangyari. At syempre, yan po ay napaka-obvious na babagsak ang presyo ni Picoin. Ayan, ngayon ay dito naman po tayo sa technical analysis dito sa galaw ni Picoin. Yan, kung titignan po natin ang kanyang chart dito, gamit ang technical analysis, si Pi ay nasa loob ng tinatawag na narrow Bollinger Band range. Yan. Yan po yung nasa chart ng ating candlestick. Yan, at may mga 3 linya po rito. Yung nasa itaas is kulay red, nasa gitna is kulay blue, at yung nasa ilalim nito ay kulay green. At mapapansin natin na nasa ilalim po ito ng kulay blue
na band. Middle band po yan ng Bollinger. Ayan. Ang support level po niya ay nasa 0.53 at ang resistance naman po niya ay nasa $1.15. So sa simpleng paliwanag ay parang nakakulong po si Pi sa isang masikip na kwarto. Wala pong masyadong galaw. Pero ayon po sa chart pattern, kapag tahimik ang galaw, madalas itong sinusundan ng bigla ang pagsabog, pataas man o pababa. Ang momentum indicators naman, tulad po ng RSI or Relative Strength Index, ay nasa value na 48.36. Ibig sabihin po ay wala pong malinaw na direksyon. Samantala ang stochastic RSI naman ay nasa 18.16 na sinyalis ng short-term overbought condition. At ang MACD naman ay nagpapakita po ng bahagyang bearish momentum. Ibig sabihin ay medyo negative po ang kanyang galaw. Ngayon is ano po ang pwedeng mangyari sa presyo ni Pi? May dalawa pong posibleng senaryo dito. Una, kung mabasag po ni Pi ang resistance level sa 0.85, posible po siyang umangat ng hanggang $1. At kung masusundan pa, maaari po siyang umabot sa $1.15. Pero ito ay kailangan po ng malakas na volume at saka buying power. Sa kabilang banda ay kung hindi po niya kayang panindigan ang support sa 0.74 hanggang 0.75, posible po siyang bumagsak sa presyong 0.70. At kung hindi pa rin ito kayanin, baka tuluyan na siyang bumagsak sa presyong 0.65 or 0.53 na siyang lower limit ng Bollinger Band. Ang mga pagbagsak na ito ay posibleng mas lalo pang mapalala ng sobrang daming bagong supply sa mga susunod na unlocks. Ngayon is bakit po dumarami ang tokens sa exchanges? Yan, base po sa on-chain data, dumarami ang holders na nagtatransfer po ng kanilang Pi tokens sa mga centralized exchanges. Ang ibig sabihin nito ay maraming holders ang gustong ibenta ang kanilang tokens. At kapag mas maraming nagbebenta kaysa sa bumibili, natural po na bababa ang presyo. Maaari rin itong sinyalis ng takot or pagka-insecure ng mga tao sa magiging value ni Pi sa hinaharap. Sa isang banda ay may mga nag-aabang lang at nag-aantay ng breakout. Pero sa kabilang banda, may mga nag-a-out na agad bago pa bumagsak ang presyo. At ayan, pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni Pi Network. Kung ikaw po ay isang ordinaryong Pinoy na nagmina or nag-ipon ng Pi tokens, natural lang nakabahan ka. Lalo na pong umaasa ka na si Pi ay magiging next big thing dito sa mundo ng crypto. Pero tandaan natin, hindi pa fully launch sa open market itong si Pi. Marami pong exchanges ang hindi pa nalilista o naglilista kay Pi ng opisyal at ang network mismo ay under transition pa rin. Kung ikaw naman ay isang active trader, dapat maging extra ingat ka ngayon. Huwag kang papasok sa trade kung hindi mo po naiintindihan ang galaw ng market. Sa dami po ng token na ilalabas sa mga susunod na buwan, maaari pong bumaba pa ang presyo. Pero kung makakita ka ng malakas na support level at kumpirmadong breakout, maaari pong may opportunity din. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, ang token release na ganito kalaki ay parang isang double-edged sword. Pwede po itong magdala ng liquidity at bagong buhay sa market ni Pi. Pero sa parehong pagkakataon, pwede rin itong maging sanhi ng matinding pagbulusok ng presyo. Kaya kung ako po ang tatanungin, maging mapagmasid po tayo. Huwag tayong magpadala sa hype. Tingnan natin ang development ni Pi Network, kung may tunay ba itong use case, kung may suporta ba ito ng solid na community, at kung magkakaroon ba ito ng tunay na utility dito sa totoong mundo. Kasi sa huli, kahit gaano po karami ang tokens mo, kung walang halaga ang mismong network or project, wala rin itong saysay. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.